Halika't sabay natin panoorin ang isang American film mula noong 1983 na pinamagatang The Man Who Wasn't There. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, dumating ang apat na lalaki sa Washington DC sakay ng isang lumang kotse. Huminto sila sa gilid ng kalsada at bumaba mula sa likur ang upuan ang dalawang lalaki, nakasuot ng suit. Ito ang mga agent ng US Secret Service na sina Riley at Colt, habang ang natitirang dalawa ay nagtatrabaho para kay T.Y. Duat, na isang sociopathic murderer. Ang tinatago sa bulsa ni Colt ay isang bakal na bola na naglalaman ng mga asul na likido. Ang sino mang uminom ng mahiwagang likidong ito ay maaaring maging invisible sa oras na iyon. Kasabay nito, isang malaking event ang ginaganap sa isang malapit na hotel. Ang mga nangungunang diplomat mula sa ilang bansa sa buong mundo ay nagtipon doon sa imbitasyon ng gobyerno ng US. Dumating din ang ambasador mula sa Argentina, malapit na sinundan ng ambasador mula sa Palawan Archipelago. Ngunit dito, makikita natin na hinihiwalay ang mahihinang bansa sa malalakas na bansa at si Sam Cooper ay isang official ng departamento sa bansang United States. Ay inatasan na tingnan ang mga bisita mula sa maliliit na bansa. Ikakasal na si Sam sa araw na iyon sa kanyang longtime girlfriend na si Amanda. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat sa ilalim ng kanyang pagbabantay upang maibigay niya ang tungkulin sa kanyang mga kasamahan at makaalis. Gayunpaman, dahil pinaghiwalay ang malaking bansa sa maliit na bansa, kaya pati mga pagkain at service sa maliit na bansa ay tila nakakadismaya kung ikukumpara sa malaking bansa. Samantala, ang ambasador mula sa Palawan Archipelago ay nakipagtalo sa isa pang diplomat tungkol sa seating arrangements. Ang tensyon ay nagsimulang tumaas at ang buong kaganapan ay sumabog sa kaguluhan. Hinahagis ang mga plato at pagkain, maraming tao ang nasugatan. Habang desperadong sinusubukan ni Sam na kontrolin ang mga bagay-bagay, sinabihan siya ng isa sa kanyang mga kasamahan na umalis na kaagad o mahuhuli siya sa seremonya ng kanyang kasal. Nag-aatubili si Sam na umalis, ngunit pinigilan siya ng kanyang amo na si Michael Ensing sa lobby. Pagkatapos ay pinarusahan siya dahil hindi niya makontrol ang sitwasyon at nagbanta pa ang amo na i-draft siya sa Greenland bago siya tuluyang pinayagang umalis. Sa kabilang banda, pumasok ang dalawang US Secret Service sa isang mataas na gusali malapit sa hotel kung saan kasalukuyang ginaganap ang event. Ang gusali ay ang lihim na base ng Duat, na gumamit na ng asul na invisibility vial. Habang naghihintay sila mag-open ng elevator, binanata ni Riley si Colt at pagkatapos ay kinuha niya ang bakal na bola sa kanyang bulsa at nagmamadaling lumabas ng gusali. Ngunit hindi nagtagal ay nakabangon si Colt at hinabol ang kanyang partner na naging kaaway. Kasunod nito, isang habulan ang naganap sa buong kalye ng Washington DC. Ang dalawang kalaban ay naghihintay sa kotse nang mapansin ang kaguluhan at mabilis na napagtanto na si Riley ay nagtaksil sa kanila. Kaya naman, hinahabol din siya ng mga ito ngunit nagawang iwasan ng secret agent ang lahat ng humahabol. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang pulang pickup truck habang si Colt at ang mga goons ay sumusunod sa kanilang lumang kotse. Sa ibang lugar, hinahatid siya ng kaibigan ni Sam sa venue ng kasal dahil huli na siya sa seremonya. Ngunit nang malapit na sila, ang lumang kotse na minamaneho ni Colt ay bumangga sa kanila, iniwan si Sam na tulala sa tabi ng kalsada. Sa kabutihang palad, ang isa sa mga official na nagtatrabaho para sa Russian Embassy na napadaan sa lugar ay nakita ang banggaan. Ipinaliwanag ni Sam na mahuhuli na siya sa kanyang kasal, kaya inalok ng lalaki na ihatid na siya. Matapos ang ilang oras na pagkaantala, sa wakas ay nakarating na si Sam sa hotel kung saan gaganapin ang kanyang kasal. Ang kanyang magiging asawa ay labis na nagalit at tumangging maniwala sa kanyang palusot. Gayunpaman, kontrolado ng kanyang mga kaibigan ang sitwasyon at iniwan siyang mag-isa sa kanilang silid sa hotel upang makapag-prepare siya. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Sam ang isang lumulutang na bowl ang bakal na pumasok sa kanyang silid. Isang invisible na boses ang nag-utos sa kanya na isara ang pinto. Sa una, iniisip ni Sam na niloloko siya ng kanyang mga kaibigan at tinutusok ang hangin sa ilalim ng bowl ang bakal. Sa sobrang gulat niya, nararamdaman niya ang tiyan ng isang tao. Ang bola ay hawak ni Riley, na nakainom ng asul na likido at naging invisible para makaiwas sa mga humahabol sa kanya. Ngunit bago mailak ang kanyang pinto, pumasok si Colt at ang dalawang kalaban, na nawalan siya ng malay sa pagkauntog sa ulo niya.
Sinubukan ni Riley ang kanyang makakaya na iwasan ang mga ito gamit ang kanyang pagka-invisibility, ngunit kalaunan ay nahuli siya at sinaksak ng isa sa mga goons. Kaya bumagsak siya sa sahig at nakikita na ang kanyang katawan. Ngunit lumalabas na nagpanggap lang siyang patay. Pagkatapos ay tahimik na pinagulong ni Riley ang bolang bakal sa ilalim ng sofa. Nang hindi ito mahanap ng mga masasamang tao, mabilis silang tumakbo palayo sa pinangyarihan. Di nagtagal, ginising ng sugatang Riley si Sam at iniabot sa kanya ang bola. Hinihiling niya sa kanya na dalhin ito sa isang taong nagngangalang Ron Clayman. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sam na alisin ang mga kutsilyo sa kanyang likod, ngunit di nagtagal ay namatay dahil sa mga sugat. Sa kasamaang palad, ang pulis at mga kaibigan pati na ang bride ay pumasok sa kwarto at sa sandaling iyon, napansin nilang hawak niya ang mga kutsilyo sa tabi mismo ng isang hubad na patay na katawan, kaya napagbintangan na siya ang may gawa. Pagkatapos ay hinabol siya ng mga pulis at nagawang matakasin sila ni Sam. Kinagabihan, bumalik si Colt at ang dalawang goons sa lihim na taguan kung saan nagbabasa ng dyaryo ang invisible na boss nila. Napag-alaman na ang kontrabida ay umiinom ng ilang dosis ng makapangyarihang likido upang panatilihing invisible ang kanyang sarili. Nakasuot siya ng trenchcoat at sombrero para lang makita ng mga tauhan niya kung nasaan siya. Dahil ubos na ang mga gamit niya, gusto niya ang bolang bakal at ang vial sa loob nito. Samantala, ang headline sa dyaryo ay nagpapakita na ang isang State Department aide na nagngangalang Sam Cooper ay pinaghahanap para sa pagpatay sa Secret Service agent na si Riley. Maliwanag na ngayon na si Colt ay isang traidor sa pamahalaan ng US at nagtatrabaho para sa kriminal na si Duak. Ipinaliwanag ng tatlo kung paano nakatakas si Riley dala ang vial at hindi nila ito mahanap kahit saan. Ngunit hindi kukonsintihin ni Duak ang kanilang kapalpakan kaya inutusan niya ang mga goons na hanapin si Sam sa anumang paraan. Pagkatapos ay hinawakan niya si Colt at inihulog siya mula sa tuktok ng gusali bilang isang parusa. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Sam sa kapatid ni Amanda, na si Ellie at humingi ng tulong. Sinabi niya kay Sam na ang kanyang kapatid na babae ay labis na nabalisa at hindi nakikipag-usap kahit kanino pagkatapos nung nangyari sa kasal. Kaya nagpaliwanag si Sam ng maayos tungkol sa tunay na nangyari, ngunit si Ellie ay hindi naniniwala sa kakaibang kwento niya. Kaya, inilabas niya ang bolang bakal na iniabot sa kanya ni Riley bago pumanaw. Binuksan ng dalawa ang bola, kaya nakita nila ang kakaibang liquid na kulay asul. Hindi na siya nag-isip pa, naglagay si Sam ng ilang patak ng likido sa isang mesa at tinikman ito. Dahil dito, ang kanyang katawan ay dahan-daang nagiging asul at naging invisible, na labis na ikinagulat ni Ellie. Sa sandaling ito, pinamahalaan ng mga tauhan ni Dayak na bantayan ang posibleng kinaroroonan ni Sam at nakarating sila sa bahay ni Ellie. Nakita nilang nakikipag-usap siya sa mga damit na tila lumulutang sa hangin. Kaya napagtanto nila na si Sam nga ang nagnakaw ng bolang bakal. Sinimulan nila siyang barilin, ngunit mabilis na nakapag-isip si Sam, hinubad agad niya ang mga damit. Maliban sa kanyang boxer short, si Sam at Ellie ay pumasok sa loob ng kanyang sasakyan at tumakas mula roon. Kasunod nito, pumunta ang dalawa sa all-girls school kung saan nagtatrabaho si Ellie bilang isang guro. Pagkatapos ay iniwan niya siya sa kanyang opisina at pumunta upang bumili ng ilang damit para sa kanya. Ginamit ni Sam ang pagkakataong ito para makalusot sa banyo ng mga babae, ngunit hindi nagtagal ay sinaway siya ni Ellie. Lumipas ang ilang oras at nawala ang epekto ng asul na likido, kaya muling nakikita si Sam. Isinuot niya ang damit na binili ni Ellie para sa kanya, at ang dalawa ay lumabas na. Sa kasamaang palad, ang opisyal na Ruso mula kanina na si Boris, ay nagtatago sa likurang upuan ng kotse. Sa sandaling makapasok ang dalawa, itinutok niya ang kanyang baril sa kanila at hinihingi ang bolang bakal. Palihim itong itinapon ni Sam kay Ellie at nagsinungaling na wala sa kanya. Ngunit hindi masyadong naniniwala sa kanya si Boris at kaya sinisiyasat niya pa rin ito. Kaya pinababa niya si Ellie sa sasakyan at umalis sila ni Sam. Lumalabas na pareho ang Russian at pati na rin ang gobyerno ng US ay may formula para gawin ang asul na likido. Ngunit nagsanib puwersa sila upang sirain ang hindi nakikitang potion na ito dahil ang paggamit nito ay maaaring maging sakuna para sa dalawang bansa. Di nagtagal, dumating sina Sam at Boris sa US State Department para sa isang meeting kasama si Michael Enseng. Inihayag na ang parehong mga bansa ay lumagda sa isang lihim na kasunduan upang sirain ang bawat huling bote ng di nakikitang likido.
Ngunit nagiging komplikado ang mga bagay nang iulat ni Boris na naubos na ni Sam ang likido nakaraan. Kahit sino ay maaari na ngayong dukutin siya at pag-aralan ang kanyang sample ng dugo upang makagawa muli ng likido. Pagkatapos ay inanunsyo ni Michael na ang katawan ni Sam ay dapat sunugin upang maiwasan ang karagdagang mga komplikasyon. Ngunit bago niya magawa yun, dumating sa opisina ng kalihim ang mga ambasador ng Palawan Archipelago at Argentina na may mga formal na reklamo tungkol sa naging event. Lihim na nasa likod nila si Ellie, na ngayon ay ganap na hindi nakikita. At may dala siyang asul na likido, kaya ito ay mukhang lumulutang, nang mapansin ito ni Sam ay agad niyang hiningi sa kanya. Ito ay nagudyok kay Ellie na ihagis ang test tube patungo sa kanya, at mabilis niyang inubos ito upang maging invisible. Nagawa ng dalawa na makatakas mula sa gusali, nang hindi nasasaktan. Sa susunod na eksena, tumungo sila sa isa sa mga malalapit na kaibigan ni Sam, sa apartment ni Ted. Nakita nilang nakalock ang pinto, ngunit alam ni Sam kung nasaan ang ekstrang susi. Pumasok na sila sa loob at si Ellie ay agad na pumunta sa banyo para makapagbihis. Kinagabihan, nag-usap ang dalawa tungkol sa nabigong kasal ni Sam at nagsimulang magbonding. At nagsimula na silang magpainit ng katawan. Habang may mga matatandang lalaki ang namboboso sa kanila sa malayo. Kinabukasan, may dumating na sasakyan at inakala nilang, yun na ang kanyang kaibigan ngunit napansin niya na pinagtaksilan pala siya ng kanyang kaibigan. Kaya matapos mapagtanto ang bagay na iyon, agad silang nagmadaling umalis, dala ang magic liquid. Pagkalabas nila sa building, nakasalubong nila ang grupo ng mga matatanda na kanina pa namboboso sa kanila. Binola sila ni Ellie para mapagbigyan sila na sumabay sa sasakyan. Nang maglaon, nagkampay si Sam ng listahan ng lahat ng tao na pinangalan ng Ron Clayman. May 9 na tao na kapareho ng pangalan. Bago namatay si Riley, hiniling sa kanya na dalhin ang bowl ang bakal sa isang taong nagngangalang Ron Clayman. Kaya naman, pumunta sila ni Ellie sa mga address ng bawat posibleng taong hinahanap nila at sinubukang alamin kung may alam sila tungkol kay Riley. Pagkatapos suriin ang unang 8 kapangalan ng hinahanap nila mula sa kanilang listahan, naglalakbay sila sa huli, na nakatira sa tabi ng pantalan ng lungsod. Ito pala ang Ron Clayman na hinahanap nila. Ngunit pagpasok nila sa bahay, laking gulat nila nang makita si Ted sa loob. At dito nalaman natin na si Ted pala ay isang secret agent ng FBI na sinusubaybayan ang kaso tungkol sa mahiwagang asul na likido. Noong gabing mamatay si Riley, talagang sinisikap niyang makapunta kay Ted at hindi kay Sam. Habang nag-uusap ang tatlo, may tumawag sa landline ni Ron Clayman. Maingat na kinuha ito ni Sam at narinig si Duak sa kabilang linya. Ibinunyag ng sociopath na dinukot niya si Amanda at pinagbantaan siyang papatayin ito kung hindi dumating si Sam sa gusali ng Capitol Hill na dala ang bowl ang bakal. Nang walang ibang mga pagpipilian, itinulak ni Sam si Ted sa isang tabi at tumakbo palayo sa isang kalapit na bangka kasama si Ellie. Sa huling eksena, dumating ang dalawa sa Capitol Hill at mabilis na nahuli ng mga goons ni Duak. Sa loob, sa wakas ay nakilala nila ang invisible na kontrabida, na binunyag na matagal na niyang pinatay si Ron Clayman. Ginagamit lang niya si Sam at ang Secret Service para maihatid ang bowl ang bakal sa bahay ni Ron Clayman, kung saan niya ito kukunin nang hindi napapansin. Makalipas ang ilang sandali, ang epekto ng likido ay nagsisimulang mawala at dahan-daang nakikita ang tunay na pagkatao ni Duak. Nagulat sila dahil nakita nila na ang killer na kontrabida pala ay walang iba kundi si Amanda. Gumagamit talaga siya ng instrument para palalimin ang boses niya na parang lalaki. Hindi kailanman minahal ni Amanda si Sam at ginagamit lang siya para sa kanyang plano. Sa sandaling iyon, dumating sina Boris at Ted sa Kapitolyo at sunod-sunod na pinabagsak ang lahat ng mga goons. Nag-alala si Amanda kaya inagaw niya ang bowl ang bakal kay Sam at ibinuhos ang isang vial ng asul na likido. Ngayon ay naging invisible siyang muli, naghubad siya at tumakbo palayo doon, tumatawa na parang baliw. Ngunit nagawa ni na Sam, Boris, at Ted na e-corner siya sa silid kung saan sinusunog ang mga lumang pera ng US sa puntong ito, wala nang maisip si Amanda at dahil sa paggamit ng likido. Napagtanto niya na wala na siyang takas, kaya umakyat siya sa isang conveyor belt at tumalon sa apoy, dahilan ng kamatayan niya. Sina Sam at Ellie ay nalungkot sa kanyang pagkamatay, ngunit nakahinga ng maluwag sina Ted at Boris.